Okay, so good morning. And medyo maliwanag na. Ngayon ay January 16. January 16. Alas 6 ang umaga. Mga 6:10. Yan. Kasi kaninang mga before 6, mga 5 minutes before 6, madilim pa. So wala rin kwenta kung mag-video kagad ako na. So ngayon medyo maliwanag na. At medyo kita nyo na yung ginagawa ko. Ngayon ay nag-harvest tayo. Tapos na pala. Ito, may hinarvest akong 12. Yung pa, tiga-apat kada plastic. At alam nyo naman na ngayon, January 16, ang harvest natin ng batch 36. Ito ang batch 36. Ito, tsaka yung isa doon. So, natitira na lang. Ito. At merong allocation na rin yan. So, good news. Nung dumating yung batch 36 natin, ay ubos na natin ng ating batch 36 na lettuce. So, anong gagawin natin? Siyempre, punta na tayo sa batch 37. Which is, goods na goods naman ang laki. Ito yung batch 37 natin. So far, parang ngayon ay 35 days ay nag-harvest na tayo. Yan. Ganun natin mga malalaki. At nandun pa. Yan. Ganun lang. So, double check ko to kung may mga trips. Kasi nang nabanggit ko sa inyo, di ba may mga trips dito. Nagtanggal na tayo ng 8. 8 ba o 10? Dito sa kabila, meron din. Pero kasi ano na to eh. 2 weeks na lang to, ready na. Baka i-assist ko na lang, hindi ko natatanggalin. Pero dito, titingnan natin kung may matatanggal pa tayo. Ang changes lang na ginawa natin dito is yung takip na to. Medyo inayos natin. So hopefully, pag nag-harvest ako, nalinisan ko to. Or nalinisan ko to. Tapos baka hindi mo lang mag-transfer dito, tingnan natin kung makapag-transfer tayo sa ibang location para hindi malapit sa growing area na to. Kasi possible may mga trips pa rin dito. And yung next transfer natin is 90 pieces. O nga pala, 90 pieces pala yun. So hindi ko pa nagawa yung initial idea ko na pag isa-isahin yung net nila. Pero ang ginawa ko, pinalitan ko na muna yung plastic. Kasi 'di ba, low quality yung plastic na nandito at nasira na. Pinalitan na natin. So yan. Tinin. Konting linis na lang yan. So, ang pinakaayos natin kung paano siya maayos yung level kasi mababa to eh, itong part na to. Dito mababa. Ito nga may nakapatong pang metal. Ay nakapatong pa siya sa metal kasi nga mababa yung dito, yung pagkakontrol. So baka ganun din gawin ko dyan para nakataas na siya. Tapos konting angat lang sa kabila. Yan. So tingnan ba natin. So far so good. Ito yung mga lumang design natin ng 1.2 tsaka 1.2 tsaka may 1x1 ba? Yung dulo yata 1x1. Pero lilinisin ko pa. So natanggal ko na yung tubig ng dalawa pero hindi ko pa nalilinis kasi ang problem ko is saan i-dispose tong excess na water. So ang plano ko is magkaroon lang ng parang hose dito padiretso dun sa aming drainage. Pero medyo maiksi pa tong hose na nakuha ko eh. Pero tingnan natin yan dyan sa drainage. May drainage dyan na butas. Dyan natin i-diretso yung tubig. Ayun lang. Hindi na masyadong komplikado. And kailangan ko na siyang i-set up kagad. And also yung takip kailangan ko rin asikasuhin kasi pumapasok ko yung dito, pusa. May nakita kong isang dumi niya dito eh. Nilinis ko na rin naman, nilagay ko muna dito sa ating trash. Pero yun yung iniwasan natin, dudumi sila dito kasi after natin maayos yung setup, tuloy-tuloy na yung cycle natin, ay next naman natin is yung dito paglilinis nito. Malilinisin natin yan. Siguro i-scrub natin yan para matanggal yung mga putik at hindi masyadong maging madulas. Yan, may mga ganung proseso. Pero marami pa. Hindi ko pa nga naikakabit yung net shade na sinasabi ko sa inyo. Pero isa yon sa naka-line up na rin sa atin. Pero kasi siyempre habang nagtatanim ako, kailangan ko mag-prepare ng mga bagong net cups. Kailangan kong mag-prepare ng bagong coco peat.
prepare ng mga bagong nutrient solution. So yun, medyo nagiging challenging na. Inaayos ko na lang yung process, or ini-improve ko na lang yung process kasi may proseso na eh. Kailangan mo lang improve. And sa sarili ko, kailangan ko rin i-improve yung sarili ko kasi yun nga, pag tinatamad ka, bawal kasi. Hindi naman bawal. Normal naman na minsan tamarin ka. Pero kasi dapat focus tayo dun sa goal na dapat natin gawin. So isa sa ginawa ko is meron akong whiteboard na nakasulat doon yung mga inventory na dapat laging ganun yung quantity. Kunyari, yung tray na gagamitin ko for seedlings, dapat laging may dalawang available. So pag isa na lang available, kailangan i-focus ko na magawa yung isa. Katulad din ng nutrient solution, i-focus na ko na siguro mga 20 perasong A and B ang naka-set up kasi pag full operational na to, 6 gumagamit yan ng 6 na A and B combination. So doon pa lang dapat ma-focus ko na yon. Tsaka tulad na nabanggit ko sa inyo regarding dun sa goal ko na pagtuturo, kailangan ko yon kasi yun yung parang main product natin para makapag-start din yung mga sasali. Kasi kailangan mo ng nutrient solution eh. Ito naman, madali na yung ganyang mga setup, mga bottle eh. Tuturuan mo lang sila paano mag-mix. So, yung nutrient solution talaga ang kailangan nila. Tapos ito, lumago na. Message ko na yung kumausap sa akin, baka mapapakinabangan niya pa to. And, kuha lang tayo ng binhi. Marami na akong binhi doon. Nga pala nabanggit ko sa inyo. Kasi kahapon is yung seedling time natin. 1 and 15 is the seedling time. Ang ginawa ko muna, hindi muna ako nagtanim ng iba, nag-focus muna ako sa tanglad. And nagtanim tayo ng 10 polybag. Yan, diba? Mga naka-polybag yan. Pero hindi kasi maayos yung setup natin kung paano natin siya i-market or kung ano man. Pero ngayon, medyo ayusin na natin. So kung sabihin natin every 4 months is pwede na siyang i-harvest. So within 4 months, meron na tayong 80 seedling bags na naka-prepare. And dun sa 4 months na yun, meron 10 maximum na seedling bags na pwedeng ibenta. Ganun lang. Then next month, ganun ulit. 10. Then pag naka-build na tayo ng market natin, nakita natin na medyo okay yung market, kinukulang na tayong supply. So from 10 every 1 and 15, hindi, pagdating pala ng 4 months, mga 20 pieces pala mabibenta na. Pag na-establish na natin yung market and kinukulang na tayo sa 10 peraso kada seedlings, kada tanim ng tanglad ng seedlings, increase natin yon to 15 or to 20, depende sa makikita nating market. And yun, it's another sideline. Yun lang. Ewan ko kung nagigets nyo, pero ganun yung idea ko sa gusto kong gawin dito. Ayan. Pero tuloy pa rin yung natin yung Vietnam Rose. Tumutubo naman dun yung Garden Lover tsaka Verdolaga. Tapos meron takong isang, kalimutan ko anong type yon. Basta meron pang isang na tumutubo. Doon naman sa seedlings natin yon, 'di ba? May maraming namatay na seeds, pero may mga nabuhay naman. Yon. Tapos yung tanglad ko doon na 3 peraso, lahat yun patay. Tapos, yung mint na cuttings, isa buhay. Tapos yung mint na buto, may buhay din naman. Yung leeks, unti-unting namamatay. So, yan. Kung ano yung medyo komportable tayong itanim, yun yung gagawin natin. Yung onion bunching pala yun, unti-unting namamatay. So, kung ano lang yung komportable tayong itanim, dun muna tayo mag-focus. Hindi muna ako mag-focus sa sobrang dami ng range ng itatanim kung mahihirapan din naman ako. Pero pwede mo isingit-singit yun. Hindi naman necessarily na nag-fail ka, stop ka na. Hindi mo lang focusan, pero tatanim ka pa rin from time to time. Ayun. So, yan. May nakita akong mga damage dito ng trips. Kasi nga, magkatapatan sila. Nagtataka nga ako bakit walang damage dito. Pero kahapon, kahapon niya to, isang araw. Tinignan ko talaga, may mga damage din. Pero hindi siya kasing severe nung nandun natin. Nandun sa kabila kasi sobrang severe. Dito hindi masyado. So, yan. So hopefully, may nasi-share naman ako sa inyo mga panibagong insight. Ito palagay ko, Ruby Sky. Yan, Ruby Sky. Hindi siya masyadong red or purple. Kasi yung Shireen Sky yun, purple talaga. Tapos malapad din yung dahon na pahaba. Yan.
Pero mga ano yan, Batavia variety. Kasi alam nyo naman dito sa lugar ko is Batavia yung best lettuce variety. Yan, that's it. So hopefully unti-unti natin ma-improve ulit for this year. And tuloy-tuloy lang ang harvest, tuloy-tuloy lang ang tanim. Walang titigil. Nga pala may bagyo. So yung mga tatamaan lalo na sa Bicol, ingat kayo lalo na pumutok yung yung Bulkan Mayon para sa lahar flow. So keep safe and keep grinding. Yun lang. Bye-bye.